Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sa Mary. Happy Easter! Happy Easter. Palakpakan natin ang ating Panginoon, ang ating nabuhay. Kaya kahit ang haling tapat, kahit mainit ang mukha, dapat hindi pangit, no? Dapat tayo ay nakangiti na dahil buhay na si Kristo. Tayo ay nagpapasalamat kasama ng ating mga anak, kasama ng ating mga batang kapatid, na tayo ay naniniwala at tayo ay nagtitiwala sa mapagpala at mapagpagaling na Kristo muling nabuhay. Kaya naman mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili para tanggapin natin ang biyaya ni Kristo muling nabuhay. At bilang pasasalamat natin sa kanyang muling pagbabalik, bibigyan papuri natin at pasasalamat ang ating Panginoon, kaya naawitin natin, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugan niya. Pinuri ka namin, dinaral ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kaurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bukod na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
ipalabas sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagnaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, nagsalita si Pedro. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinila. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diabo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay pinakilala sa krus. Ngunit siya binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na nung unay pinili niya ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niya kumain at uminom. Pagkatapos ay siya'y muling mabuhay. Niyatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang kahayag na bawal mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo magdiwang. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaran sa piling kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng tuon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papano, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Ang batong ng takwil na nagatayo ng tirang bahay sa lahat ng batot higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi pa ninyo alam ang sabihan na paalsa ng kaunting lebadura ang buong masa. Alisin niyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura at ganyan na kayo. Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaswa, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paswa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura na kasamaan at kaalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa isa ng malinisan at katapat. Ang salita. Salamat sa Diyos.
si Jesucristo hain para sa tao, nagligtas na kordero na magkasuot tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa ng tunggalian, at ang nagtulupay pagkabuhay. Alam mo, Maria, ang iyong mga nakita, punto ni Kristo na buhay, liwanag niya ay kaniningan, ang hiyal na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristo pag-asang pupunta siya sa Galilea, kabing sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naramdaman niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siya pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklo sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila maunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagbuhay ka namin, Panginoon Jesucristo. Mabuto tayo sa mali. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay Pasko ng Pagkabuhay, hindi Biyernes Santo. Bakit ganyan ang mga mukha natin, no? Batiin nga po yung katabi natin, good afternoon. At sabihin ko sa katabi niyo na nakakiti, Happy Easter! At palakpakan muli natin ang ating Panginoon na muling nabuhay. Kaya ang Spirit, no? Alam niyo ba mga kapatid, na isa sa mahalagang biyaya ng Easter, isa sa mahalagang biyaya ng Pasko ng Pagkabuhay ay kaligayahan. Yan ang tunay na hatid at bigay ni Kristo sa kanyang mga kaibigan. Di ba po, bago tayo mag-Easter, ano ang pinag-iwang natin? Anong ginawa natin? Quaresma. 40 days. 40 araw na binalikan natin, inalala natin yung paghihirap ni Kristo, yung pagpapakasakit ni Kristo, at noong Biyernes, inalala natin ang kamatayan ni Kristo. Alam niyo po, nitong nagdaang araw, ako ay wala sa parokya, ako ay naka-assign sa seminaryo, yun po yung bahay, o yun yung eskwelahan ng mga nagpapari. Dahil wala akong parokya, kaya ako ay free. Kaya ako ay naimbitahan sa labas, at noong Biyernes, ako ay naimbitahan magbigay ng 7 last words. Nakinig ba kayo ng 7 last words? Yung 7 huling salita ni Kristo. Itong Biyernes na imbitahan ako magbigay ng 7 huling wika ni Kristo. Sabi ko doon silang imbita sa akin, pangilan ako? 1 to 7, Father. Ha? Lahat ako? Ako baka pagtapos ng ikapitong salita, ako na ipapa ako. Sa sobrang pagod. No?
Alam niyo kung saan ako nagbigay? Sa Mandaluyong City Jail. Napakaliit lang. Kaya lang kung pinagtaka ko, sabi ko, anong oras tayo magsisimula? Father, 9 a.m. Bakit 9 a.m.? Ang aga niyo mapatayin si Kristo. Alas 12 tayo matatapos, naghihinga pa lang sa labas, dito sa loob, pinatay niyo na. Ang aga-aga. Yan ang mga pagdinilay natin sa paghihirap ni Kristo. At kagabi, hindi ko alam kung nakanood kayo o naka-attend kayo ng Easter Vigil. Ito yung magdamagang pagtatanod, paghihintay sa muling pagkabuhay ni Kristo. Easter Vigil. Siguro naka-attend na kayo. Ito yung simbahan na kung saan patay lahat ng ilaw, no? Nakatakip pa yung mga santo, walang bulaklak. Nagsisimula sa dilim. Doon sa labas, gano'n yun. Nagsisimula sa dilim. Madilim na madilim. 7 pagbasa. 7 readings. Dito kanina, 2 lang. Pag-Easter Vigil, 7. Ang dilim-dilim. Kaya maraming napoposes kasi ang haba-haba. Ano yung sabihin poses? Dahil sa haba, maraming napoposes. Umiikot na yung ulo, tulog na. No? Wala na itim ng mata, sa kakaantok na nila. Dahil kung dito nga sa labas, 1 oras lang. Pag Easter Vigil, inaabot ng 3 oras. Dahil pagkatapos ng pagbasa, meron pang kakantahing salmo at meron pang panalangin si Father. Kaya sa haba, nakakatulog na sila. Itong pinagdiwang kagabing Easter Vigil, sa dilim nagsimula ang pagdiriwang. Napakadilim ng simbahan. At pinapaalala sa atin yung karanasan natin ng kadiliman. Lahat tayo mga kapatid ay nakaranas ng dilim sa buhay natin. Kailan tayo nagkaroon ng kadiliman sa buhay natin? Nung tayo ay nabuhay sa kasalanan. Nung pinili natin ang magdaya. Nung pinili natin ang magsinungaling. Nung pinili natin ang malakit ng kapwa. Nung pinili natin ang magdamot sa kapwa. Pinili natin ang kadiliman. Ang kadiliman ng ating kasalanan. At kagabi, pinaalala sa atin yung sandali niyo sa buhay natin na kung saan nabuhay tayo sa kadiliman. Pero may mga pagkakataon na nabuhay tayo sa kadiliman, hindi dahil ginusto natin. May mga pagkakataon na tila nabuhay tayo sa kadiliman dahil sa mga taong nanakit sa atin. Dahil sa mga taong nagdamot sa atin. Dahil sa mga taong nanira sa atin. Kaya feeling natin, ang dilim-dilim. Wala tayong makitang liwanag. Nung problemado tayo. Nung hirap na hirap tayo. Nung bigat na tayo. Parang napakadilim. Pero kagabi, hindi natapos sa kadiliman ng pagdiriwang. Dahil pagkatapos ng ikapitong pagbasa, nang kumanta na si Father ng papuri sa Diyos sa kaitaasan, anong nangyari? Kinalemang ang kampana, inilabas ang mga bulaklak, at binuksan ang ilaw. Kaya makikita nyo, nagliwanag yung mukha ng mga tao, nalimpungatan, nakatulog na kasi sa ama. Nalimpungatan at nakita ang liwanag. Sa labas ang ginagawa niya, sumasayaw pa eh. Sa mga simbahan, ano yung pagpapuni sa Diyos? Kaya ang Easter Vigil sa labas, pinagpapraktisan, pinaghahandaan. Kasi madrama, ang gusto ni Father, pag sinabi ng papuri sa Diyos, bukas ang ilaw, pasok agad yung mga mapapasok ng bulaklak. Kung may kending pa. Sabi ko, bilisan ninyo, kasi tinanong ng Panginoon magdala ng bulaklak. Ang pinakamaganda, yung binuksan ng ilaw. At anong paalala sa atin? Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Hindi lahat matatapos sa kadiliman. Nung nabuhay si Kristo, yun ang pinakamahalagang binigay niya, ang kanyang liwanag. Dahil kaya dumating si Kristo, kaya siya nabuhay para bawiin tayo sa ating mga kasalanan. Para hamuin tayo mula sa kadiliman. Yun ang dahilan kung bakit siya muling nabuhay. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, yun ang good news. Matatapos din ang paghihirap natin. Magwawakas din ang lungkot natin. Magliliwanag pa rin ang buhay natin. Yan ang good news. Buhay si Kristo.
Sabi niyo nga sa tabi niyo, buhay ang Diyos. Diyos ko po ang mukha niyo naman para patay na patay. Pwede ba sabihin niyo sa tabi niyo na nakangiti, buhay ang Diyos. At yan ang huwag natin kalilimutan. Dumating na si Kristo. Napagtagumpayan na niya ang hirap. Napagtagumpayan na niya kahit kamatayan. Kaya wala tayong dapat katakutan kahit kamatayan. Dahil kahit kamatayan natalo ni Kristo. Hindi lamang ang lungkot, hindi lamang ang sakit. Dahil siya ay muling nabuhay, kahit kamatayan, tinalo niya. Kaya yan ang good news. Di ba araw-araw tayo naghihintay ng good news? Lahat tayo umaasa sa good news. Alam niyo kagabi, kakaibang mga taong naghihintay din ng good news ang nakasama ko. Noong Friday, sa Mandaluyong City Jail ako, kagabi, nag-Easter Vigil ako, yung kinukwento ko kanina. Nag-Easter Vigil ako sa Manila City Jail. Kulungan na naman. At sabi ko sa kanila, anong oras ang vigil natin? Di ba sa labas, 8 p.m., alas 9 ng gabi, para madilim. Pero sa City Jail, sa Manila City Jail, sabi ko, anong oras? 6:30, Father. 6:30? Opo, Father. Hindi pwedeng gabi na baka mamaya pag alas 9, pagbukas ng ilaw, tatlo na lang kami, tumakas na sila. Kaya 6:30, sabi ko, aga naman. At naisip ko lang, sa City Jail pala, maagang pinapatay si Kristo, pero maaga din siyang binubuhay. Kasi ang aga ng aming Easter Vigil. At alam niyo doon sa loob, sila rin kagaya natin naghihintay ng good news. Isa lang ang hinihintay nilang good news sa loob ng bilangguan. Na darating ang araw, lalaya sila. At para sa ating mga kapatid, para sa ating mga espesyal na kapatid, huwag kayong mag-alala, kayo din may good news. Ang good news ni Lord sa inyo, gagaling kayo. Gagaling kayo. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil yung mga nasa loob ng bilangguan, yun ang kanilang hinihintay na good news, lalaya sila. Pero sabi ko sa kanila doon, huwag yun ang antayin yung 5 taon, yung 6 na taon, bago kayo lumaya. Kasi araw-araw, pwede tayo maging malaya. Araw-araw, pinapalaya tayo ni Kristo, at kayo rin mga anak, mga bata. Huwag niyong antayin na mawala na yung marka ninyo. Huwag niyong antayin na bumalik na yung laki ng katawan ninyo para sabihin niyong magaling na kayo. Araw-araw, pagagaling kayo ni Kristo. Araw-araw, pwede kayong bumalik. Papaano? Kung mananatili kayo nakangiti, masayahin, kung lagi kayo nakikipagbiruan, kantahin niyo pa rin yung paborito niyo, pusong bato, manood pa rin kayo ng cartoons, maglaro pa rin kayo, kumain kayo ng pwede, magpapakita ng kagalingan. At alam niyo mga bata, kapag kayo nanatiling masayahin, panatawa, nagdadasal, alam niyo, hindi lang kayo gumagaling. Pati ang mga nag-aalaga sa inyo gumagaling. Kaya sana, lagi niyong tatandaan, katawan lang ang humina. Buo lang ang nawala. Ako nga, malapit na. Tandaan niya, katawan niyo lang ang mahina. Pero dapat, ang ating kalooban, laging malakas. Sa pagpapatuloy ng misa natin, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, yan ang good news niya. Lahat tayo dito, pagkagalingin niya. Ililigtas niya. Pagkatapos ng sermon na ito, ay gagawin natin ang renewal of our baptismal promises. Sasaliwain natin yung mga pinangako natin nung bininyagan tayo. At kasabay ng pangako na ito, damihin natin ang Espiritu Santo na bumababa sa atin, pinapagaling tayo, pinapalaya tayo. Mga kapatid, ito ang good news. Buhay ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. Amen.
Tumayo po tayong lahat at gagawin natin ang pagsariwa natin sa pangako natin nung tayo ay binyagan. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan. Upang kasama rin niya, tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talignan na po natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos, upang kayo'y makapabuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po ninyo itong 3 katanungan ng malakas. Malakas po kayo sasagot, ha? Ang unang po ninyong isasagot ay, opo, itinatakwil namin. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Oo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ba ay itinatakwil ninyo? Oo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak na Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at nanulunok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan naman niya tayong mamalangin tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay babasbasan po kayo ng banal na tubig. Jesus, noong siya
Isang Panginoon ang nating lahat. Sa bisa ng binyag, tinanggap natin ang karangalan bilang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya naman, buong pagtitiwala tayong umasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway maging matatag ang simbahang Katoliko sa kanyang pananampalataya kay Kristo muling nabuhay at mabisa niyang maipahayag ang pananampalataya nito sa lahat ng panig ng mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, naway magkaisa ang mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin ka. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway makinabangan ng mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, ang mga pagpapalang, bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin ka. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway tanggapin ng mga minamahal natin mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa bisa na rin ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin ka. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tahimik po natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Ipagdasal po natin ang ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na ang mga kapatid nating batang naririto ngayon. Dapat pabayan sila at bigyan pa rin ng lakas at pag-asa sa buhay. Ipagdasal din natin ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga magulang, at ang mga taong nag-aalaga sa kanila na huwag mawala ng tiwala at pag-asa sa mapagmahal na awa ni Kristo. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masagalang bunga ng pagkatagumpay ng iyong anak sa kamatayan, na ngayon ay nabubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo po tayo. Kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang gabi nawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyo mga kamay, sa pagriyan at karangalan sa ating kapakanuran at sa buong sambayan ng iyong kapatid. Ama naming mapagmahal, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pagkikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ang kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal, ang naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang binasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Luis Antonio na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga yumaong nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaysa ng mga apostol, ni Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, Blessed John Paul II, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpagaling na Ama, awitin po natin ang panalangin po ni Kristo. Amen.
ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kahiriyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Huwag kalilimutan ng good news, buhay ang Diyos. Dapat tayo ay mabuhay din sa liwanag at sa pag-asa. Kaya nang nakangiti, magbigay na po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Masdan mo si Kristong muling nabuhay. Siya ang tunay na magpapagaling at magpapaligaya sa iyo. Ang kordero ng Diyos ay nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang sakang lamang ay kagaling ako. Father Jordan Orbe, SG, ang chaplain ng PGH, na
Hindi po natin kalimutan pasalamatan ng mga taong nagpunta dito para tayo ay samahan sa pagdiriwang ng Easter. Silang mga nagbibigay at magbibigay, hindi lang ng mga hahawakan nyo, hindi lang ng mga kakainin nyo. Ang pinakamahalaga, matatanggap ninyo ngayong araw ay ang presensya nila. Para maalala ninyo, hindi kayo nag-iisa sa mga pinagdadaanan ninyo. Yun ang mas masarap na maramdaman. Palapakan niyo po itong mga tao na hanggang sa pagdaligo para magpapagdaligo ng mga para sa inyo. Tumayo po tayo lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mo lagi kaming sambayanan mo upang sa ipinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay papahiram ko ng langis ang mga batang may sakit, no? Yung mga bata lamang po ang aming papahiram. Kaya po mga magulang, kaya po maglakad ng bata, pwede o hindi po, samahan niyo po yung mga bata. At habang pinapahiram ko sila ng langis, pinapausap ko po sa mga kapatid natin, ipagdasal po natin sila. Ipagdasal natin ang mga bata papahiram ko ng langis. Maaari na po natin papilahin sa gitna yung mga bata habang aawit din tayo. Manalangin muna tayo. Diyos Ama, taglayang pananampalataya sa iyo, itong aming mga kapatid ay papahiran itong banal na langis. Pagkaanin mo ang kanilang mga tiisin at palakasin mo sila sa sandaling ito ng kanilang kahinaan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
nananakma na walang hinihintay mula sa'yo. Tumayo po tayo lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, aming manunubos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagaanin mo ang mga tinitiis nitong aming mga kapatid na may sakit. At sila iyong pagalingin. Alang-alang sa iyong pag-ibig at awa, patawarin mo ang kanilang mga kasalanan at pagkalooban mo sila ng ganap na kalusugan upang muli silang makabalik sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, ang mabuhay ng lahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong grupo na ako po ay maimbitahan. This is my first time here in PGH, in this chapel. And I think this is the best Easter gift that I received today, to be with these children. Mga bata, kayo ang pinakamagandang regalo na tanggap namin ngayong Easter Sunday. You are our good news. Kayo ang good news namin sa buhay. Pinapatunayan niyo sa amin na kailangan namin alagaan ang buhay at sarili namin. At sana kami, maging good news din kami sa inyo. Maging malakas kaming magdasal para sa inyo. And this is the good news. Buhay ang Diyos. Do not just wait for the good news, become the good news. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Naway pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagpagaling na Diyos. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia.